Thank you, Brother Eric and Brother Clark, sa pangunguna sa atin sa pag-aawitan. Magandang hapon po muli, mga kapatid. Ako uli. Sasawa na ba kayo sa mukha ko? Ako din. We thank the Lord sa opportunity na meron tayo para makapag-aral ng kanyang salita. So tayo po muna yung manalangin muli. Let's pray. Lord, we thank you once again sa hapong ito. And wala kaming makitang dahilan para hindi ka pasalamatan at purihin, Panginoon, dahil ikaw ay tunay na mabiyaya at maawain. Maraming salamat, Lord, dahil pinapasagana mo ito sa iyong iglesia. And sa hapong ito, sa pagkakataon muli na meron kami para mag-aral ng iyong salita, ay tulungan niyo po kami na ma-enjoy at the same time ay matuto at mahamon sa iyong mga salita. Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. At wala kaming ibang maitaas kung hindi ang iyong pangalan lang. In Jesus' name I pray. Amen. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Book of Romans, chapter 1. Romans chapter 1, verses 8 to 17. Babasahin natin siya from verse 8 up to verse 17, but we will focus on verses 16 and 17. And hayaan niyo po na basahin ko ang Romans chapter 1 verses 8 to 17 sa ating pong sariling wika. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahayag sa buong daigdig. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. At lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo, sapagkat nasasabik akong makita kayo upang may bahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang mapatibay kayo. Verse 12. Sa makatuwid ay upang kapwa tayo mapalakas sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa, na ito'y sa inyo at sa akin. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalang na makapunta sa inyo, subalit hanggang ngayon ako'y nahadlangan, upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hintil. Verse 14, ako'y may pananagutan sa mga Griego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Kaya sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Verses 16 and 17, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. So itong aklat ng Roma, o sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, isa ito sa kamangamahang sulat o mensahe ng ating Apostol Pablo. Isa ito sa mga maimpluwensyang sulat sa buong kasaysayan. Dahil dito makikita natin ang napakasistematikong paghahayag ng theology ni Apostol Pablo. At gayon din naman, kung ito'y napaka-maimpluwensya sa ating pag-aaral patungkol sa mga doktrina ng salita ng Diyos at sa ating pananampalataya, ito rin naman ay napaka-impluwensya na dapat nating maging gabay pagdating sa pag-iibanghelyo. Ang Book of Romans, siya ay napakagandang libro para ikaw ay magkaroon ng gabay kung paano ba ang tamang pag-iibanghelyo. Diyan sa verse 8, nakita natin, si Apostol Pablo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil umabot ang ebanghelyo sa Roma. At pinapakita nito na hindi si Apostol Pablo ang nagpasimula nito. Maari, sabi ng mga theologians, na ang iglesia sa Roma ay nadala mula sa Pentecost.
Nung nangaral si Peter at marami yung naligtas, maraming nakapakinig, ay ito yung maaring dahilan kung bakit nagkaroon ng iglesia sa Roma. At sabi nga ni Apostol Pablo, ito yung nabalita sa buong daigdig. At si Apostol Pablo, ang sabi niya, ay nananalangin para sa kanila. Yan sa verse 9 ng ating binasa, pansinin ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo diyan. Ang sabi niya, na sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. So sinasabi dito ni Pablo na yung pangangaral ng ebanghelyo ng kanyang anak, ng Panginoong Jesucristo, ay laging nakakabit doon sa mga salitang, lagi ko kayong pinapanalangin. Kung kaya't makikita agad natin dito na ang pangangaral ng salita ng Diyos o ang pag-ibanghelyo ay hindi dapat mahiwalay sa pananalangin. Laging magkasama ang pangangaral ng salita ng Diyos at ang pag-ibanghelyo, lagi itong kasama ng pananalangin. And then sa verse 10, makikita natin ang sabi ni Pablo dito, nais kong kayong makita, nais ko kayong mabisita. So merong dalawang dahilan si Paul na binanggit niya dyan kung bakit gusto niyang mabisita o makita itong mga taga-Roma. Una, sinabi ni Paul sa verse 10 upang makapangaral siya ng ebanghelyo sa mga taga-Roma. Ang ibig sabihin niya ay upang lalo pa niyang mapatibay ang iglesia doon. Kung kaya't sinulat niya itong aklat ng Roma. And then yung pangalawa niyang dahilan is upang siya rin naman ay makatanggap ng kalakasan at kasiglahan dahil sa pakikitungo at pagkakaisa ng iglesia sa Roma. So kumbaga, dalawang purpose yung binibigay ni Pablo dito. Una, maglilingkod siya doon, papangaral niya yung ebanghelyo, and then yung Church of Romans, tutulungan din naman si Paul dahil meron siyang missionary journey. Ano pong pinapakita nito mga kapatid? Pagdating sa pag-ibanghelyo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, dapat po ang iglesia ay nagkakaisa. Dapat ang iglesia ay sama-sama pagdating dito. Ito ang gusto ng Apostol Pablo at higit sa lahat, ito ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Now, after his greetings and other introductory remarks, biglang binigay ni Pablo dito sa kanyang sulat yung tema ng Book of Romans. Yung verses 16 and 17 ng chapter 1, tinatawag yan na theme, yung buod ng sulat ni Apostol Pablo. And several Bible teachers consider these two verses as containing the most life-transforming truth that God has put into men's hands. Ito yung pinaka nakapagbabago daw ng buhay, yung verses 16 and 17 ng Book of Romans. Ito yung pinakang ginamit ng Diyos sa kasaysayan upang magbago ng maraming tao, ng maraming buhay. Ito yung katotohanan nakapagbabago ng buhay na binigay ng Diyos sa atin bilang mga tao. And then pansinin ninyo, diyan sa verse 16 ng chapter 1, sinimulan ni Pablo yung kanyang mga salita, yung tema ng Book of Romans sa mga salitang, I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel, sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, itong I am not ashamed of the gospel na sinabi ni Pablo is a figure of speech. Hindi daw siya literal. It is a figure of speech na ginamit daw ni Apostol Pablo. Na ang gusto daw sabihin talaga ni Apostol Pablo dito ay, I am very, very proud of the gospel. Parang ganito yung gusto niyang sabihin. I want to preach the gospel. I am willing to give my life for the gospel. Kaya pala yun yung ginamit na salita ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. And I agree with Dr. Martin Lloyd-Jones pagdating dyan sa kanyang mga sinabi. Why? Dahil halos ganito rin naman yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Anong sabi ni Paul? Woe is me if I do not preach the gospel. Sumpain ako kung hindi ko ipapangaral ang ebanghelyo.
So doon nakaugat yung dahilan kung bakit si Pablo ay hindi nahihiya na ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Now, let me give you the short message this afternoon. Ang kapangyarihang magligtas ng ebanghelyo ang mag-uudyok sa alagad na ipangaral ito ng may katapangan. Ulitin ko, ang kapangyarihang magligtas ng ebanghelyo ang mag-uudyok sa alagad na ipangaral ito ng may katapangan. So ang tanong na pwede natin ditong ibigay, bakit ganun na lang yung emosyon ni Pablo? Bakit ganun na lang yung kanyang pakiramdam pagdating sa usapin ng gospel? Why Paul had this kind of emotion? Now I have 4 reasons, but don't huwag kayong matakot. Mabilis lang yan. 4 na dahilan kung bakit ganito yung nararamdaman ni Pablo. Una, why does he feel that way? Because the gospel is the power of God unto salvation. Sabi dyan sa verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. Kaya pala masyado siyang excited sa ebanghelyo, kaya hindi niya kinahihiya ang ebanghelyo, sabi ni Paul, because it is the power of God unto salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang ebanghelyo ay mensahe ng Diyos kung saan pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan na magligtas ng lugmok sa kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Pinapakita ng gospel kung paano ang isang makasalanan ay binabago ng Diyos. Ang nakapagliligtas sa tao ay walang iba kung hindi ang ebanghelyo. Kaya nga kung ikaw ay isang mangangaral at hindi mensahe ng ebanghelyo ang iyong pinapangaral, saan mo wala doon yung power ng Diyos para magligtas. Why? Because the gospel is the power of God for salvation. Sabi ni Paul, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Now, tanong ko sa iyo sa hapong ito, naisip mo ba yan? Naisip po ba natin yung bagay na yan? Ang tanong ko sa iyo, ano yung pinanghahawakan mo na sa tingin mo ay magdadala sa iyo sa kaligtasan? Are you thinking of your good works? Are you thinking of your religiosity? Dahil ba lagi kang nandito, lagi kang nagbabasa ng Bible mo o nananalangin ka? Alam nyo, maraming tao ganyan ang kanilang pananaw. Bakit sila maliligtas? Akala nila dahil sa kanilang mga ginagawa, kung bakit sila papapasukin ng Diyos sa kaharian. Sabi ni Paul, hindi. Hindi ayon ang pinagmamalaki ko. Yan ang sabi ni Paul. Hindi sinabi ni Pablo na hindi ko kinahihiya ang pagsisimba ko. Hindi ko kinahihiya ang pagbabasa ko ng Bible. Yung paggawa ko ng good works. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na makapagdadala sa akin sa kaligtasan. Hindi ayon ang laman ng mensahe ni Paul. Now, don't take me wrong. Ang isang mananampalataya, ginagawa niya ang mga mabubuting bagay, hindi dahil para maligtas siya. Ang isang tao, hindi niya dapat gagawin ng isang bagay na mabuti para siya'y maligtas. But because they are already saved. Kristiyano ka na, kung bakit mo gagawin yung mga bagay na yon. Huwag mong isandal sa kakayahan mo. Huwag mong isandal sa kamay mo. Kung bakit ikaw ay tatanggapin ng Diyos at patatawarin sa iyong kasalanan. The only thing, the only means para ikaw ay makatakas sa iyong kasalanan at kilalanin ng Diyos, walang iba kung hindi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong ko ngayon sa iyo, pinanghahawakan mo ba ang ebanghelyong ito? Meron ka na ba nito? Itong gospel na sinasabi ni Pablo na nagliligtas. Do you know what the gospel is? Ito yung ating Sunday school.
And ang tanong, are you experience the power of that message? Talaga bang binago ka na ng ebanghelyo na pinaniniwalaan mo? Dahil kapag hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ni Paul. Because the gospel is the power of God unto salvation. Kaya ang hamon sa iyo ngayon pa lang, alamin mo kung ano yung gospel. Dahil yun pala yung paraan para ang tao ay maligtas. Alamin mo, kilatisin mo, at sampalatayanan mo ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya ayun ang una niyang sinabi. Hindi siya nahihiya na ipangaral ang ebanghelyo because ito yung kapangyarihan ng Diyos na magligtas. And then pangalawa, makikita natin dito, sinabi ni Paul na yung dahilan niya, bakit hindi niya ikinahiya ang gospel is because the gospel is for everyone. Para sa lahat. Sabi ni Pablo dyan sa verse 16, sapagkat hindi ko kinahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So, napasadahan ko na ito kanina sa ating morning service. Ang ibig lang sabihin ni Pablo dito na Jew or Greek, kahit sino ka. Whether you are Greek or Jew, whether you are rich or poor, whether you are young or old, babae o lalaki, may pinag-aralan o wala. Sabi ni Paul, the gospel is for everyone. Kaya huwag tayong mahiya na ipangaral ito, i-share ito sa mga tao. Bakit? Ang gospel ay para sa lahat. Sa lahat ng antas. Nabanggit ni Pablo dito, yung sinabi niya dyan sa verse 14 ng chapter 1, ang sabi ni Paul, ako'y may pananagutang sa mga Griego at mga barbaro. Alam niyo ba yung mga Griego at mga barbaro? Yung mga Griego, sila yung mga kilala bilang mga matatalino. They are Greeks. Why? Because they want yung mga philosophies in life. Then, pagdating dun sa mga barbaro, sila yung mga barbar, yung mga parang mga hindi marurunong, mabababang antas ng kalidad ng karunungan pagdating sa lipunan. Pero hindi niya sinabi na may pagkakautang lang siya sa mga Greeks, kung hindi maging sa mga barbaro. So sana makita natin na tayo din, kagaya ni Paul, meron tayong pagkakautang sa lahat ng tao, ano man ang antas ng karunungan ng tao na yan. Ano man ang antas niya sa lipunan, hindi siya exempted sa gospel. Tandaan natin, salvation is individual and personal, not corporate and national. Individual yan. Haharap ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng sumilong sa pananampalataya ng iyong magulang or ng iyong kapatid or ni pastor or ni brother. Haharap ka sa Diyos at titignan ng Diyos. Isahad. Personal. Kung totoo bang ikaw ay nagpo-possess ng ebanghelyo at mananampalataya ka ni Kristo. And that's the second reason kung bakit ganun yung pakiramdam ni Paul at hindi niya kinahihiya ang gospel. And the third reason why Paul is not ashamed of the gospel is because, sabi dito ni Paul, it reveals the righteousness of God. Sabi niya dyan sa verse 17, for in it, the righteousness of God is revealed. Alam niyo, napakaganda nito at ito yung susi para mas lalo nating maintindihan kung ano ba ang ebanghelyo. Alam niyo, kung kilala niyo si Martin Luther kapag binabasa niya yung righteousness of God, alam niyo, natatakot siya. Kapag naririnig niya itong righteousness of God, nagagaling siya sa Diyos. Pag-usapan ng righteousness of God, kasi ang intindi niya, yung righteousness of God, ito yung perfect standard of righteousness ng Panginoong Diyos. Ito yung kabutihang dapat mong gawin para maging acceptable ka sa Panginoon. Yung katuwiran na dapat mong ma-reach para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Kaya nga yung standard na ito is napakahirap abutin. Perfect siya. Bakit? Ano bang standard ng Diyos? You should love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength,
And you should love your father as you love yourself, your neighbor. Yan yung standard ng Diyos. Kaya ang problema ni Luther, pinilit niyang magpakabait, grabe yung fasting niya, grabe yung sakripisyo niya. Pero alam nyo, na-realize niya na hindi siya umabot sa standard na yon, sa righteousness na yon. Kaya galit na galit siya sa Panginoon. Napakataas naman ng binigay mong standard. Sino makakaabot niyan? Until naintindihan niya kung ano itong ibig sabihin na totoo nitong righteousness of God na ito. Ang righteousness of God, tama in a way, ang ibig sabihin po niyan is perfect righteousness na ayon sa perfect standard ng Panginoon. Pero kung babasahin mo ng maigi yung verse 17, makikita mo dito kung ano ba yung tinutukoy na righteousness of God. Sabi diyan, for in it. Yung word na in it. Ano yun? Ano yung tinutukoy doon? Walang iba kung hindi yung gospel. For the gospel, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. Doon daw sa Ebanghelyo, the righteousness of God ay pinakita, ni-revealed. Ang ibig sabihin nito, yung righteousness of God na ito, hindi ito galing sa'yo. Hindi ito yung perfect righteousness na ikaw yung magpupumilit gumawa hanggang sa maabot mo yung standard ng Panginoon. Hindi ito yung magbubugbog ka ng katawan, magpapapalo ka, at magbubuhat ka ng krus, at magpapapako ka para ma-meet mo yung standard ng righteousness na ito. Kung hindi yung righteousness na ito, ipinaalam na, pinakita na lang ng Panginoon sa atin. Yung righteousness of God na tinutukoy dito ni Pablo, ito yung righteousness na galing sa ating Panginoong Jesucristo mismo. Sa Kanya ito nang galing. At kung mananampalataya ka sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, sa krus ng Kalbaryo, yung righteousness na ito, hindi mapupunta sa iyo. Yan yung ibibihis ng Panginoon kung ikaw ay magsisisi sa iyong kasalanan at mananampalataya kay Kristo. Yung kasalanan mo ibinihis kay Kristo at yung katuwiran ni Kristo ang ibinihis sa iyo. Yun yung righteousness na tinutukoy dito ni Pablo. Labas ito sa atin. Hindi ito galing sa ating mga sarili. Ito'y galing sa perpektong gawa ng Panginoong Jesucristo. The righteousness of God. Walang iba kung hindi yung righteousness na ibinibihis sa sino mang makasalanan na mananampalataya kay Kristo. So yun yung pangatlong dahilan ni Paul kung bakit siya hindi nahihiya ay pangaral ng gospel. Because in it, in the gospel, the righteousness of God is revealed. Now the last, but not the least, pangapat na reason why Paul is not ashamed of the gospel is because it shows that salvation is something that can be achieved or can be received by faith alone. Yung gospel, yung righteousness, yung pinapangaral ni Pablo, ay matatanggap mo sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ang paraan lang para matanggap mo itong perfect righteousness na nakay Kristo is by faith alone. Hindi by faith plus. Kung hindi faith alone. Sa pananampalataya lamang. For in it, the righteousness of God is revealed. Sabi diyan sa verse 17, from faith of faith, as it is written, the just shall live by faith. So, ang sinasabi dito ni Paul, kaya hindi ko ikinahihiya, kasi ang paraan para matanggap natin itong perfect righteousness na dati ay na kay Kristo, na mapupunta sa atin, ito yung matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At itong pananampalatayang ito, tandaan natin, it is not good work. Yung iba kasi yun ang tingin. Yung pananampalataya daw na ginagawa natin is good work yun.
Oo, matatanggap ko ang pananampalataya na yan by faith. May mga nagsasabi ganito. Kaso mahina yung faith ko, kaya hindi ko matatanggap ito. So binabase nila kung malakas yung pananampalataya mo o hindi. Hindi po kasi yun yung ibig sabihin ng faith dito. Ang ibig sabihin ng faith, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung babalik ka sa gospel account, is small as a mustard seed. Ano yung mustard seed? Para lang yung butil ng asin. Napakaliit. Yung sabi ni Christ, kung kahit ganun pananampalataya, sa maliit na yon, maliligtas ka. Bakit? Ang importante kasi dito, yung object ng pananampalataya mo. Hindi kung gaano kalaki o kaliit yung pananampalataya mo. Ang tanong, kanino ka nananampalataya? Sino yung object? Sino yung sinasandalan? Kanino nakabaon, nakasandal yung pananampalataya mo? Kung ang object ng pananampalataya mo ay si Kristo, tatanggap mo yung gospel. Mapoposes mo yung gospel. Kasi ang ibig sabihin lang ng faith dito ay bukas na palad. Na parang nanlilimos na pulubi sa kalye. Nang sinasabi, maawa naman kayo sa akin. Limusan niyo ako kahit magkano lang. Kahit magkano lang. Yung pulubi na yun, hindi niya pinagmamalaki yung kanyang kamay na nakabukas. Yung kamay niya na nakabukas, yun ay instrumento lang na matatanggap niya yung pera o pagkain na ibibigay sa kanya. So yun yung faith. Instrument lang siya. Hindi siya yung batayan ng kaligtasan. Ang batayan ng kaligtasan is yung object. Yung sinasandalan ng pananampalataya mo. At kung si Kristo ang iyong sinasandalan ng pananampalataya, mapoposes mo yung gospel na sinasabi dito. Alam niyo si Pablo, hindi nakakapagtaka kung bakit ganun na lamang siya ka-dedicated, katapang, kasaya na ipangaral ang gospel. Alam niyo kung bakit? Dahil tinitignan niya yung sarili niya bilang isang ambassador. Tinitignan niya yung sarili niya bilang isang ambassador. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21, ang sabi ni Paul, therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So sinasabi ni Paul na ang mga mananampalataya pala ay mga ambassadors ni Kristo. Alam mo yung salitang ambassador, ang ibig sabihin niyan is unaccredited diplomat. Ibig sabihin, an official representing a country abroad, sent by a country as its official representative to foreign country. So sinasabi dito na yung mga mananampalataya, tayo daw ay mga ambassadors. Tayo daw ay mga nandito sa sanlibutan, may dala-dala tayong mensahe, at yun yung mensahe na nagpadala sa atin. At yun yung mensahe ng Ebanghelyo. At yung mensahe natin na yun ay galing mismo sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, we are told ng napakagandang Ebanghelyo. Meron tayong responsibilidad to represent the kingdom of God sa mundong ito. We are Christ's ambassadors. We are called to see people iba sa mata ng mga hindi mananampalataya. Na nauunawaan natin ng mga tao, sila yung mga tao na nasadlak sa kasalanan, na kailangan makipagkasundo sa Diyos.
And bilang mga ambassadors, we must get the message right. Kailangan nating may tama yung ating mensahe. Ambassadors, at the end of the day, don't have the freedom to change the message. Ang trabaho lang nila is to deliver it accurately. So ganun din, pagdating sa mensahe natin sa Ebanghelyo, wala tayong idadagdag, wala tayong ibabawas. Papangaral lang natin ito ng may katapatan sa mundong ito. Alam nyo, marami sa panahon natin ngayon ay nagko-compromise. Wina-water down yung gospel just to entertain the listeners. Ano yung mensahe? Gaya ng sabi natin kanina, yung health, wealth, and prosperity gospel. Mamaya, mag-evangelism tayo. Sana walang mangaral ng ganyan sa atin. Alam niyo, sabi ng isang theologian, if you want to be popular, preach happiness. If you want to be unpopular, preach holiness. Gusto mo maging sikat? Mangaral ka ng happy. Pero kung gusto mo makaranas ng persecution, pangaral mo yung gospel. Alam nyo, isa sa natutunan ko, and I want to end this sa aking professor, kung bakit ganun na lamang dapat tayo katapang pagdating sa pag-ibanghelyo. Bawat tao, may kanya-kanya ng hari yan sa puso nila. Tama? Either trabaho niya, pamilya niya, o sarili niya, o yung mga religion niya. Yan yung naghahari sa puso ng mga tao. And ikaw pupunta ka doon, may dala-dala kang hari. Nasasabihin mo yung hari mo, hindi yan totoo, yung hari ko ang totoo. At kailangan mo magpasakop sa hari kong ito, kung hindi, paparusahan ka niya. Hindi ba talagang war, ang labanan talaga yan. Well, take courage. Sabi ni Pablo, huwag mo ikahiya yung gospel. Dahil yun yung kapangyarihan ng Diyos na magligtas. At ito'y para sa lahat. At dito na ihahayag yung righteousness ni Christ. And last is sa pananampalataya matatanggap itong gospel na ito. Tumakbo ka sa mga sinasabi ni Pablo bilang sandalan mo sa paghayo sa pag-ibanghelyo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na meron kami sa hapon ito. Nawa ito ay nagsilbing paalala, hamon sa amin na ipangaral ang gospel ng may katapangan, but hindi sa paraan na walang pag-iingat, kung hindi ng may pagmamahal at may kababaan at may pagtitiwala na ito ang yung kaparaanan na magliligtas. And as your ambassadors, Lord, help us to be faithful sa mensahe na aming daladala. Help us, Lord, na kagaya ni Paul, na kahit na i-reject kami ng mga tao, mamaya, sa aming paghayo, tawanan man kami, o even saktan man kami, Panginoon, maalala namin na ganun ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Siya mismo ay nakaranas ng pananakit to the point na siya ay namatay para sa aming kaligtasan. Kaya naman, bilang mga tagasunod niya, bigyan niyo kami ng kalakasang loob. Samahan niyo kami hanggang sa aming paghayo ay magligtas ka ng mga kaluluwa. May tanghal ang pangalan mo at kami ay maging lingkod mo na tapat hanggang sa muli mong pagbabalik. Lahat ng ito'y dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen.